Sinusubukan kong isipin yung mga susunod sa atin pagkatapos nito. Yung bagong uri ng buhay. Hi guys! Welcome back to my... Tumatahol pa? Wait nga. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, I'm Kelvin. Okay. So ngayon, ang gagawin natin ay maglolokohan. Katulad ng ginagawa natin. Today is October 25 and it's been a year. It's been 15 days since I arrived from kakamot. It's been It's been 15 days since my Europe trip, no? Tama ba yun? Sa mga nanood po ng aking Europe vlog, may part 1, part 2, and part 3 po tayo doon. Sa mga nanood po ay thank you very much po. So sana mag-like kayo dyan. Tapos kung gusto niyo mag-comment then, no? Kung maganda po yung comment niyo, re-replyan po natin. Char! Ano lang, short story lang tayo, no? Hindi ko kasi nakita yung mga clips. Pagka uwi ko, doon ko pa lang siya nakita. So, yung mga kuha ko, di ba? Ang bababa, nandito yung camera, ganyan, tapos magalaw, no? Tapos kapag maingay, hindi tayo naka-mic. So, ngayon nakikita niyo naman, ayan. Naka-mic tayo today for today's video. Ang amats natin today ay, since after nga natin mag-Europe trip, parang I feel so inspired. Wow. I feel so inspired na mag-paint ulit. Yung Europe trip, no, ang daming reflections, mga self-realizations din, no. Ganoon naman akong tao, no. May time na I'm super quirky, ganyan. Tawa-tawanan lang, no. Pero kapag nagmi-me time na ako, napapareflect ako. Parang this past few days, gusto kong mag-paint ulit. So yung last paint ko is parang last year pa ata. So this year, ang goal ko naman ay makagawa ng isang painting. Ayun, samahan niyo ako. Meron pala akong IG account na dedicated for my arts lang. So, kung gusto niyo i-follow, ayan, nilagay ko dito, ksi.arts. So, pwede niyo siyang i-follow dyan. Although, sobrang tagal na nung last post ko dyan kasi hindi nga ako din masyado active. And, kasi hindi naman din ako araw-araw or monthly nai-inspire to make paint. Today is the day na gumawa ng papalit. Kay Mona Lisa. Feeling. So, paano ba ako nagpe-paint? Kapag gusto kong gumawa ng painting, gumagawa muna ako ng parang short poem or story. Short phrases siya na medyo deep yung meaning. For me, ha? Tapos yun, from there, gagawa ko siya ng painting. Then yung painting ngayon is how I depict that piece. Hindi ko pa i-reveal yung poem. Poem. Hindi ko pa i-reveal yung piece na naisulat ko na. Pero bibigyan ko kayo ng idea kung paano ko gagawin yung art. Bakla ka. Ang peg nung naiisip kong art, nasa loob ng Sierrang Museum. Then, may isang teenager na parang protagonist nung painting. Tapos, tingnan niya yung mga arts, ganyan. Pero at the same time, may mga sirang frame dyan, nakakalat, ganyan, mga bote and everything, ganyan. So yun, kapag may naisip na akong peg, on top of my mind, wow, on top of my mind, sister, dinadraft ko muna siya. Siguro mga 2 to 3, ganyan. Tapos titignan ko kung ano yung pinaka-achievable ng aking skills. Kasi hindi naman ako ganun kagaling, sister, no? So, let me just get my pencils. Okay, we got our pencils. Bakit nabuo ko na naman? Ba't ganun? Mag-headband na nga lang tayo, mga sis. Pangit ko. Okay. So, ito na yung pencils. Magda-draft muna tayo. So, ang gagamitin muna natin ay H pencil and 2B. So, sa mga hindi nakakaalam, ang H ang lighter. Pag B ay medyo bold. So, tatry natin siya, no? Ito notebook na to, matagal na to. Parang way back 2019 pa to, pre-pandemic pa tong notebook na to. So, dito tayo mag-draft muna ng ating bet. Ito yung H. Tapos, ito yung 2B. Makikita nyo na mas darker siya, no? Kung kita nyo. I-draft ko muna siya dito kung ano yung mga bet. So, square lang yung canvas na gagamitin ko, no? Dahil hindi naman tayo si Da Vinci. Square. Siguro parang hallway, no? Hallway siya.
Parang gano'n. Parang balcony kineme. Hallway siguro. Parang ganyan yung peg, no? So, ayan, at parang ito yung second floor, no? Tapos yung balcony. Tapos parang may sunlight siguro dyan. Tapos parang nandito siguro yung tao. Ba't malaki ulo? Ayan, may mga sira-sira dyan, ganyan. Ayan siya, ang first peg natin. Pangit yung sulat, to. Nag-hit ba na kaya ako? Parang ang peg naman natin na next is gawa ulit tayo ng square. Atrium sa National Museum na parang may puno sa gitna. Tapos siguro may parang mga chenilin dyan. Para siyang Tree of Life, no? Or Tree of Life talaga yun. I'm not sure. Tama ba? I-check muna natin sa internet kung tama. May mga slot siya. May mga horizontal kineme pa dito. Siguro dito yung kalapate, no? Siguro mga 2 kalapate. Tapos dito may nagda-dog style. Charing! Etong tao na to, nakaupo siya, tapos nakahag siya sa kanyang tuhod, gano'n. Parang nanonood lang siya. Parang gano'n. Parang ina-appreciate niya lang itong view na to. Parang gano'n yung peg. Ayan, tapos basag-basag siya dyan. So, may mga painting kineme kunyari dyan. Ito yung first peg. Second peg. Ayan. Na-burn out na ako. Yun na yung mga peg natin. Mayroon na tayong 2 peg. Siguro sa mga susunod na araw, dadagdagan natin yung peg natin. Siguro mga 2 pa ulit. Bago natin siya ilipat sa canvas. Pero wala pa kasi akong canvas and yung chinet ko kasi yung pinagkukuhaan ko ng supply and sabi ni Lola, wala pa daw silang on hand. So, waiting pa ako until next week. Hindi ko matatapos agad yung painting today, no? Hindi ako ganun kahayok. Ang pagpipaint ko siguro ng 1 canvas, umaabot siya ng 1 to 2 weeks. Kasi depende siya sa mood ko. Kasi may mga days na ayaw ko lang mag-paint, ganyan. Parang wala ko sa wisyo. Eh, di ba may mga ganun talagang araw na you're not creatively inclined? Parang you're not that inspired to paint. So, may mga araw na ini-skip ako. So, siguro sa mga susunod na araw, i-vlog ko na lang yung pag na-receive ko na yung canvas. Saka tayo mag-i-start ng painting. So, for the meantime, mag-ML muna ako. Hi guys! Another day, another sleigh. Malalaman yung another day na kasi may bago na akong pimple. Char. Okay, so magda-draft ulit ako ng bago, no? So, di ba yung second peg natin ay parang Tree of Life nga, di ba? Ng National Museum. Yung naisip ko naman lately is, what if yung atrium naman yung kitang-kita or yung dome nung mismong museum? Tapos, siguro basag-basag yung salamin, ganyan. Ayan, sige. I-ano natin siya. I-draft natin siya. Di ba square, no? Gawa ulit yung square. Square. Ay, parang malayo. Square, tapos yung dome is parang ganun siguro, no? Parang may dome na ganun. Ayan. Tapos may mga column dyan, di ba? Parang mga arco. Tapos, parang peg ko may statua dito eh. Ganun siya. Feeling ko lang naman. No, parang bet. Tapos, nandito yung bida natin. Siguro may mga ornament dyan. Pwede rin natin lagyan ng pangalan. Siguro basag-basag to. Ganun. Tapos may mga bato-bato dyan. Diba? Perfect. Parang ganyan. May marble sa gitna, no? Parang marble statue siguro. Tapos ito yung tao natin na parang bida. Tapos ito yung museum, sira-sira. Yung glass sa taas, yung dome. Ay, yung kalapati pala natin. Parang ilagay natin dito siguro yung kalapati. May tinutuka. Ganun. Ayan, may third peg na tayo. Feeling ko maganda na siya, no? Parang ito yung bet kong paint. Kasi itong atrium, parang mahirap kasi yung details nito, no? Parang matrabaho siya.
Ito naman parang ang gulo nung composition nung concept. Unlike dito na kita mo na mayroong focal point, na may wow, focal point. And alam mong yung bida ay in-appreciate niya tong ano. Samantala ito kasi parang hindi niya siguro madipik pa ng masyado yung gusto kong i-express dun sa painting, no? Pero parang mas achievable to based sa aking skills. Parang ganda nga nung third peg ko, no? Parang naisip ko nga parang wag natin masyadong igitna kasi parang ano naman masyadong symmetry, no? Para na siyang picture. Gusto ko nang lagyan natin na konting imbalance, di ba? Or asymmetry, kumbaga. So kung hindi nyo pa ma-imagine, sige, isi-shading natin siya. Kasi Helix Atrium yung nasa National Museum. Dahil ang hirap ng Helix Atrium doon, nakita niyo na ba yun in details? Yung mga nakaraang araw talagang napaisip ako na kaya ko ba yun? Tapos talagang tinignan ko mabuti yung pagkukuhaan natin ng concept. So, eto siya. Bogs. Kaya nyo ba yan? Dahil talagang dudugo na lang talaga yung warot ko dyan. Girl, triangle atrium. Although, sira naman, di ba yung concept natin? Parang sirang museum siya. Pero, can you shut up? Charing. Hanap tayo ng, yung madali lang, di ba? Hanap tayo ng glass atrium. Or glass dome. Glass dome. Ay, ito. Ayan, parang yung mga ganyan lang. Like, square lang siguro. Ayun, no? Madali lang to. Kasi, kung ganito, ayan. So, help me God talaga. Kayo na lang magtuloy ng painting ko, mga hayop kayo. Char. So, kung i-apply natin to dito, sa ganyan daw, may pa ganun pa, hanggang dalawachi lang. Sketch lang naman to. Ayusin pa natin yan pag nilipat na natin siya sa canvas. So, kompleto na yung mga peg natin, diba? So, ito yung nanalo, guys. Charan. Ayan. And if the winner cannot fulfill his duty, the first runner-up will take over. Ganon. Third peg. Ganon kasi ako kapag may gusto akong gawin, mag-aano muna ako ng isang araw. Tapos babalikan ko ulit siya para lang tignan pa ko ano pa yung pwedeng i-improve. Ganon. So hahanap pa tayo ng mas madaling dome. Pero parang bet ka talaga yung ganon, no? Ayan, mas simple lang to. Grabe naman to, sis. Huwag na lang tayo mag-painting dahil talagang mag-ML na lang tayo habang buhay. First blood! Enemy savage! Diba? Mag-ML lang tayo habang buhay. Huwag na tayo mag-paint. Kung ganyan yung atrium. Hindi pa rin nag-update ang aking supplier, no? So, waiting pa rin tayo. But definitely, we'll get there, ha? So, pagkatapos ko makapili sa mga draft ko, gagawa ako ng mock-up ng ating winner sa Photoshop. I-edit ko lang ng very light yung mga makukuha ko sa internet. So, crop, distort, recolor, ganyan. Kumbaga, pinagtatahi-tahi ko yung mga picture para magawa ko yung peg ko na output. Di ko na siya pinaperfect sa color grading and blending kasi ang use lang naman ito, guide ko lang talaga siya sa paglipat ng overall layout sa canvas. Di ko rin naman susundin yung smallest detail kasi nga, sa canvas ako mag-i-start ng sarili kong render at detailing. Kita niyo yung detail sa column? Ipi-plane lang natin yan sa actual. So, ayan, ang final draft at mock-up natin. Wait na nag-ML ako. Defeated ang p***a. So, as you can see, na-receive ko na yung aking canvas. Ito na siya. Tchanan! Wait lang. Aray. Na-receive ko na siya 2 days ago pero nag-Binondo vlog kasi ako so in-upload ko na rin siya after ko siya i-edit. So kung gusto niyo siya panoorin, pangalan ay Binondo Food Crawl. Ayan. Yung canvas ko ay galing sa Rollens Canvas. Dito lang siya sa Imus, Cavite. Umorder ako via IG lang. Then pinalalamove ko yung canvas. So ang gagawin natin ngayon since may draft na tayo and mock-up, ililipat na natin siya sa canvas. So, paano natin siya ilipat? Kung may plastic pa, diba? Hindi tatanggalin natin, sis. Oh! Char. Amoy kahoy.
So baka nagtataka kayo, ba't ako umorder? Hindi na lang akong bumili sa SM, ganyan. Maganda kasing canvas sa kanila. Niliha na nila yung canvas, so flat siya. Lagay ko dito para makita nyo. Kasi di ba yung normal canvas, para siyang tela. Actually, tela naman talaga siya. Di ba yung normal canvas, may mga bako-bako ng tela. Ito, nakaliha na siya. Pwede ka ng rectang mag-painting dyan. Okay. I-trace na natin ang ating mock-up dito before natin siya i-paint. Pero I'm not sure kung meron pa ako natitirang acrylic paint from my previous paintings. But anyway, before ko i-check yun, iti-trace ko muna siya para... Or, i-check ko muna, no? Bago ko siya i-trace para kapag in-order ko siya, at least, while waiting, tinitrace ko na siya, no? Tama, no? Okay, sige. Check ko muna. Yan. So, gagamit tayo ng masking tape kapag may haharangan tayo or kung gusto natin gumawa ng straight line. May paper plates tayo kasi dito ko nilalagay yung paint para hindi na ako hugas ng hugas. Diba? Pero, dito ko talaga nilalagay yung paint ko. Ayun, sobrang luma na siya. Ayan, kunyari professional tayo. Kaya on. Pero ito, binabalutan ko pa ito ng plastic para hindi ko na ito huhugasan. Tatanggalin ko lang yung plastic. Diba? Perfect. Next is, lalagyan ng brush tsaka mga pang scoop. Ano bang tawag doon? Mga shovel. Shovel. Ayan siya. And extra paper para makita ko yung minix ko na color sa actual canvas. Parang ito muna yung trial and error ko na color. And then, ito yung mga lalagyan ng paint ko. Ayan, so tingnan muna natin kung may red pa tayo dahil kung wala, o-order tayo. Ang gamit ko ay Montmartre, not sponsored. Ayan, may red pa tayo. Siguro kailangan ko na maraming red kasi buong red yung canvas ko eh. Black. Dito po, ubos na to. Brown. Tapos ito, importante to sa mga acrylic retarder. Minimix siya sa acrylic para hindi agad matuyo yung acrylic. Kasi katulad sa oil canvas, matagal siya matuyo kasi oil nga siya. Pero pag acrylic kasi, sobrang bilis lang niya matuyo. Kaya kailangan natin siya lagyan ng acrylic retarder. Tapos meron din tayong gold na acrylic. No? Perfect. So, feeling ko kailangan ko pang bumili ng isang red. Brilliant red. Yung ito kasi yung isa ay Rose Mother. Siguro tig-isa nun para may mixture of darker red and brighter red. Order na ako then magde-draft na tayo sa canvas. Okay, yun lang naman. See you later. Hi everyone! Today is the day na ililipat natin ang mock-up natin sa canvas. Okay, ayan, nilipat ko na siya sa phone. So, 2 pencil ang gagamitin natin. 2H para sa light draft and 7B para i-highlight yung final outline. Siya ay isang pusa na para bang octopus siya. Cute ba yun? Ayan na ang ating final draft sa canvas. So, naka-order na ako ng acrylic. So, antayin ko na lang siya before we start painting this shit. Charis. And we're back. Nanginginig pa eh. Finally, mag-start na tayo mag-paint. Hoy, ba't ka nang gigigil? So, nagmi-mix ako dito ng pang-underpainting natin. Gumagawa ko ng mixture ng malabnaw na color brown na para bang nag-aadobo. So ano ba ang underpainting? Ito kikwento ko, magantay ka. Ang underpainting ay base layer na ina-apply sa canvas. Bakit? Di ko rin alam, first time ko rin to gawin. Nakita ko lang sa IG. Ang use daw nito ay tanggalin yung white sa canvas at makapag-set ng tone and lighting. Parang guide siya kapag ina-apply na natin yung final color ng acrylic. So ano yung acrylic? Acrylic. Mas madali na rin kakapit yung second layer kasi may base layer na. Nung na-cover ko na yung buong canvas, nag-ML muna ko ng 2 games. Cherries!
Gumamit ako ng wet wipes para burahin lahat ng in-apply ko. Diba, amats ka girl? De, binura ko yung mga panggagalingan at tatamaan ng lighting ko. Ganto siya sa malapitan. Pagtapos nun, nag-mix-mix na ako ng acrylic. Nagsisimula ako lagi sa darkest shade up until the lightest. This day, gumawa ako ng 4 na shade ng maroon at inabot din ako ng 4 na araw. Char! Paubos ako kasi yung brown kong acrylic, so nag-mix ako ng sarili kong brown. Sa mga di nakakaalam, kapag wala kayong brown, i-mix nyo lang yung tae nyo with brown sugar. Charot. I-mix nyo lang yung 3 primary colors, ma-achieve nyo yung brown. Yun yung red, blue, and yellow. Kapag kulang naman kayo ng 2 color, pwede nyo rin i-combine ng isang complementary color at primary color. For example, red, i-combine nyo siya sa green, makakakuha pa rin kayo ng brown. Kasi diba ang green galing din siya sa blue and yellow. So para ka pa rin nag-mix ng 3 primary colors. Diba? Perfect. Ayan, nag-start na ako mag-paint. By the way, V-noise over ko na lang kasi 3 taon ko to ginawa. Ano to? Char. Matagal kasi ako mag-paint, so diba kung ilalagay ko lahat sa video yung stroke ng brush, nag-Netflix special na lang sana ako, diba? Same sa paggawa ko ng mix ng acrylic, nag-start ako sa darkest shade which is yung shadows ng painting. Para mas madali ko mahahanap yung dapat lagyan ng lighting moving forward. Bet mo yun, moving forward. So ito siya sa malapitan. Mapapansin nyo rin pala sa palette ko, kinaveran ko muna ng plastic yung mga acrylic na minix ko. Kasi nga diba sabi ko sa inyo, mabilis na matuyo yung acrylic. So aside from acrylic retarder, makakatulong din yung pag-cover nyo ng plastic sa acrylic para hindi siya mabilis matuyo. Ayun, so sit back lang kayo and panoorin nyo yung progress ng aking painting. Thank you! Panoorin mo ha, bakla ka. So dahil pa-lethargy ng scolio ko at di nyo naman ako ipapagamot, itutuloy ko na lang bukas yung progress ng painting. Pero since diba bukas tuyo na rin yung palette ko at di ko na magagamit, gumawa ako ng swatches from these colors para may mapagkukomperan ako bukas kapag gagawa na ulit ako ng bagong mix. So that kapareho o malapit dito yung mamimix kong color, diba? Can I get an amen? Good morning. May stiff neck ako today kaya wag ka masyadong malapit. Chararts! Mixing again a new set of palette and checking if match yung color sa kahapon and paint na ulit. Nangihina na ako kasi hindi makapag-ML. Char! Ayan, nag-start na rin ako sa sky outside the dome and boy, sabi ko talaga sana si Pikachu na ng drawing ko, kunyeta. Ang hirap! May technique pala ako kapag nagpipaint ako ng pakpak ng ibon. Pinagsasabay ko sa iisang brush yung light and dark color para ma-achieve agad yung pakpak sa stroke ng brush tapos i-detail ko na lang after. Fun fact pala guys, hindi ako marunong mag-paint ng mukha. Kung makikita niyo yung mga posts ko sa IG art page ko kapag may portrait akong painting, naka-blindfold siya. Share ko lang naman. Today, I decided na magpalagay ng buging chararts. I mix a new palette and nag-start na ako mag-paint ng rubble stones. Medyo matagal siya kasi naglagay pa ako ng small cracks at mga maliliit na details like adding highlights para kinda realistic yung pagtama ng sinag ng araw sa loob. After ko sa stones, nag-start na ako sa marbled statue sa gitna na inabot ako ng 3 buwan. Medyo matagal-tagal ko rin siyang pinin kasi nag-add pa ako ng details ng shadow ng damit niya, tas yung shadow ng suso niya, diba? So, okay, today, pinin ko yung teenager. Mas madali itong i-paint kaysa dun sa marbled statue kasi nakatalikod siya. So meaning, more on dark colors lang yung gagamitin ko. Unlike to sa marbled statue na puro highlight kasi nga natatamaan siya ng ilaw. So yung mga highlight lang nung bata is yung sa gilid-gilid lang or yung parang outline nung katawan niya, nung kamay, nung buhok. Kasi yun lang naman yung nakaharap sa araw. And then for our final touch, nag-add ako ng parang mga lumilipad lang na alikabok na natatamaan ng araw. Para mukha lang siyang realistic tapos medyo luma talaga yung museum ganyan na parang pinabayaan. After no, pinirmahan ko na yung painting. Lagi ko siya nilalagay sa lower right corner ng aking painting. So, yung sign ko ay KSI, tapos yung date.
Tapos pinaint ko ng burnt sienna yung sides ng canvas. The next day, in-apply ko na yung pinaka-final layer ng canvas natin, which is yung acrylic gloss polymer. Ito yung pinaka-protection ng painting natin sa mga dumi, UV light, scratches, moist, at mga chismosan ng kabilang street. Charis! Ang ginagawa ko, hinihiga ko yung canvas sa upuan, tapos doon ako kakain ng dinner ko. Charot! Hindi. Pinupunasan ko muna ng tissue para matanggal yung mga maliliit na alikabok. Saka ko nilalagay yung gloss para pantay kapag natuyo. Actually, ka-texture at kaamoy niya yung Elmer's glue. And then, don't forget the sides, meron din dapat. Ayan, that's how I paint on canvas, yung process from drafting ideas up to finishing touches. While waiting matuyo, gusto niyo na bang malaman yung sinulat kong story behind this piece? Kung bakit ito yung gusto kong i-paint? Eto siya. Pilit nating inaabot ang kabanalan. Minsan, nahawakan pa natin sila. Pero, mas pinili natin ang basura, hindi ang sining, mabuhay ng habang buhay. Sinusubukan kong isipin yung mga susunod sa atin pagkatapos nito. Yung bagong uri ng buhay. Yung maghuhukay at susubuking intindihin yung mga maiiwan natin. Makakabungkal sila ng rebultong marmol katabi ng bote ng plastik. Makakatuklas sila ng makinang kayang ipaliwanag ang kalawakan na nakapulupos sa gulagulanit na watawat ng bansang kinalimutan na ng panahon. Mahahawakan nila ang palatandaan ng ating kadangalan at kabrutalan sa dakot ng iisang alikabok. Mahuhukay kaya ng bagong mundo ang ating mga buto at mapagkakamalan tayong Diyos o halimaw? O mapagtatanto nila na yung dalawang magkaibang salita ay iisang bagay lamang?